Guys, sige, magbibigay ako ng reaction regarding dun sa motovlogger and the pickup driver, no? First of all, I don't think kung totoo po na may summon ang isang motovlogger, and hindi ko din sure kung siya ay restricted sa lugar na kung saan ay nagkaroon ng event. So ang masasabi ko lang dito guys ay that is emotional reaction. Kaya nangyari ang road rage. Dahil based dun sa napanood kong video, parang kulang, parang putol, parang maiksi. So wala po tayong pinapanigan. This is only a reaction video. Dahil isa tayo sa mga nagpo-promote ng road safety, defensive driving. Normal sa tao kapag pagod, lalo sa biyahe, ganun pa man mga kaibigan, hindi yan rason. Although alam naman natin na nakapag-apology na ang isang motovlogger, pero that is not enough. So you will face the consequences sa mga action niya, sa mga nasabi niya doon sa driver. So siya ay accountable, haharapin niya kung ano man yung dapat niyang harapin. Kaya nga lagi kong sinasabi, lalo na sa mga seminars, sa mga events na ginagawa natin, na napakahalaga ho ang pagiging isang defensive. To be defensive, napakahalaga dyan ang attitude and behavior. Siyempre, isa na dyan yung pagbibigayan at pagpapasensya sa bawat isa. Ganito lang naman yung kasimple mga kaibigan, ano? Meron tayong mga kanya-kanyang saloobin at meron tayong mga kanya-kanyang opinion. Sa kalsada ho, mapa-public roads, mapa-off-road man yan, or kahit ano pang klase ng kalsada, marami po tayong makakasalamuhang mga motorista, iba't ibang tao, lahat po ay naandyan po sa kalsada. Kaya napakahalaga dyan, dapat kaya nating kontrolin ang ating emosyon dahil hindi sa lahat ng pagkakataon ay kayang-kaya po natin. May mga pagkakataon na pwede kang mapahamak or di kaya namay yung isa ang mapapahamak. Wala naman pong nananalo pagdating sa road rage, lahat po yan ay biktima. Gusto ko lang linawin dito sa video na to na wala pong magandang maidudulot ang road rage sa bawat isa. Doon kasi sa nangyari, maraming pwedeng pamamaraan para makaiwas or dapat na hindi na mangyari yon. Kung hindi sila tumigil, dumiretso na lang sila, may chance na hindi na sana bumaba yung pick-up driver. Ang nangyari kasi, huminto sila, hinintay pa na maabutan ng pick-up driver. Kaya nagkaroon ng chance si driver na bumaba. Mali din ho para sa akin na bumaba pa si pick-up driver. Kung si pick-up driver ay naging defensive lang din, so I think hindi na magpapang-abot yung dalawa. Kung nagkaroon pareho ng pagpapasensya yung dalawa, no, motovlogger at yung driver. Ipagpalagay na natin na nagpag-abot na nga yung dalawa, bumaba na yung driver, as road safety advocate, as defensive driver, hindi sana ganun din ang magiging approach ko sa driver. Siguro pwedeng magpasensya na lang, humingi na lang ako ng pasensya. Kumbaga tatanggapin ko na lang din, aakuin ko na lang din yung pagkakamali. Kasi base naman doon sa napanood kong video, si pickup driver ay parang mahinahon naman siyang kausap, no? So na-trigger lang siya doon sa mga binitawang salita ng motovlogger. Hindi ko lang din sure, no? Kasi syempre alam ng motovlogger na naka-video siya. Siguro mas binabuti niyang magbitaw ng mga ganong salita para mapag-usapan at para mag-trending, mag-viral ang video. Kasi syempre guys, tayo habang nagsasalita tayo at nakaharap tayo sa camera, gumagana yung isip natin na hindi mo man siya sinasabi pero nasa utak mo, i-upload ko to kaya kailangan gumawa ako ng mga action na dapat ay mapag-usapan sa social media. Which is yun din ang tinitignan ko kasi guys, until now, nandun pa rin naka-upload yung video at nangyari na nga na nag-viral ang video. Almost 17 million yata ang views niya, no, at reaction. Which is dun palang panalo na si motovlogger dahil alam naman natin na pagka nag-viral yung video, nandyan yung revenue. Pero ganun pa man mga kaibigan, aside from that, napakahalaga po dito ang pagiging isang defensive natin as a driver and as a rider. So bottom line, ang ending, public apology. Yung mga consequences na kakaharapin ng motovlogger ay di naman pwedeng basta na lang, wala na lang, libre na lang, wala naman pong ganun. Pwede natin tanggapin yung public apology, pero yung mga consequences na harapin niya, siya ang accountable. Dahil dyan po mag-uumpisa lalo na pag stress ka, marami kang problema, marami kang iniisip, tapos sumawa ka ng manibela, nagmotor ka, yan ang pinag-uugatan ng road rage. At
para po sa lahat ng mga motorista, no? Mapa-rider man yan, mapa-driver man yan, sa lahat ng mga road user. So, be responsible, be accountable sa mga aksyon na gagawin natin. Be defensive para sa kaligtasan nating lahat. That's it.